umaga po sa ating mga viewers po sa online. Inaanyayahan ko po kayong lahat ngayon na tayo po ay lumapit po sa Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, pinupuri po namin kayo, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, salamat po sa napakagandang umaga. Salamat, O Diyos, sa muli. Tinako mo po kami sa lugar na ito. Binigyan mo kami ng kalakasan. Ginising mo kami, Panginoon, na walang nararamdaman, Panginoon, wala sa ospital, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil iyon sa biyaya mo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon, sa bawat isa na narito ngayon at maging sa mga kapatiran po namin na papunta pa lamang, Panginoon. Ingatan niyo po kaming lahat. At Lord, nawa ngayong umagang ito ay magkaisa po kami sa aming pagpupuri, magkaisa po kami sa aming pagsamba, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aming mapapurihan ngayong umagang ito. Hallelujah, samahan niyo po kami. Lord, ang lahat ng tatayo sa harapang ito, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon. Magmapangiti ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang aming itataas sa umagang ito. Lord, magiging masaya kami, magagalak kami, mabibless kami dahil ikaw ang Panginoon namin na pinaglingkuran ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyo po ang mataas na papuri, parangal at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon ngayong umagang ito? Hallelujah, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Come on. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kami nagagalak, Panginoon, na kami naririto sa iyong sambahan. Hallelujah, Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay aawit, magagalak, amen, magsasaya sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Sige po tayo pumalakpak, sumayaw, hanggat kaya po natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Samahan niyo po kami umawit. Hallelujah. Dakila ang iyong biyaya, Panginoon. Let's sing. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihag ng kasalanan. Amen. Pinatawan, pinagpala ng lumusan. Kaya di ba pipigil ang aming pagsamba, Panginoon? Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. O, dakila ang iyong biyaya, Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya. Salamat, Panginoon. Mula sa bihag ng kasalanan, pinatawad, pinagpala mo kami, Panginoon. Pinagpala ng lubos na magpupuri sa'yo. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi,
magsaya sa ating Diyos. Ang Diyos natin ay buhay. Di mapipigil ang aming pagsamba. Sabihin natin nga sa Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Pagkat dakila ka, Panginoon. Di mapipigil ang aming pagsamba, Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka. Dakila ka, Diyos. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka. Wala makakapigil sa akin, come on. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila ka. Ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Oh, purihin ka, Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Purihin natin na may kagalakan ng ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat, salamat. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Sambahin ang ngalan mo. Oh, Jesus. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Purihin ka, oh Diyos. Purihin ka, oh Diyos. O dalangin nga namin, Panginoon, na walang makapigil sa aming pagsamba ngayon. Dalangin nga po namin, God, na hindi kami mapipigilan ng anumang karamdaman, O Diyos. Hindi po kami mapipigilan ng anumang problema, Panginoon. Hindi po kami mapipigilan, Lord, Lord, ng nararamdaman namin sa aming mga puso. Hindi kami mapipigilan, O Diyos, na kaaway sa aming pagsamba ngayon. Oh, dahil dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Dahil Ikaw ang aming Diyos.
dyan sa langit. Sambahin, sambahin ang ngalan mo. Dito sa lupa, dito sa lupa, ikaw ang Diyos. Purihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Yalay po natin. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo lang. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Kahit ano, ikaw ang tunay na Diyos, kay walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, kay walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang. Sabihin po natin yan sa Panginoon. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, kay nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba.
pauwitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming mga awit, ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Itataas itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sama-sama po natin itaas ang Panginoon. Itataas ang ngalan mo, Jesus, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas Come on, command your soul. Command your soul. Command your spirit to worship. Ako'y sumasamba. Come on, sabihin mo, O kaluluwa ko, sumamba ka. Dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay. Come on, sabihin mo sa Panginoon, ako'y sumasamba. Ako'y sasamba, Panginoon. Dakila ka. Itataas ko ang pangalan mo, Diyos. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sigaw po natin, dakila ka. Dakila ka. Lahat ay aawi. Come on, we lift our voices. Saan ka?
dakila ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ang iyong Diyos. O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka. O Diyos, dakila ka. Jesus, lahat ay aawitan ka, Panginoon. Come on. Hallelujah, Jesus. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, sa ating mga sarili, mga salita. O, dakila ka, Panginoon. Makapangyarihan ka, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka. Sige po, sabihin niya natin sa Panginoon, purihin ka. Hallelujah, God. Oh, purihin ka, Jesus. Dakila ka sa aming mga buhay, kaya pupurihin ka. Makapangyarihan ka sa aming mga buhay, kaya pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, so Lord, we bless your name, O God. We honor you, O Lord. We glorify your name, O God. You are holy God. You are a mighty God. You are a King of kings and Lord of lords. Oh, we bless your name, O God. We honor your name, O God. We glorify your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise, 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 praise. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, salamat sa iyo, buhay at banal na Diyos, sa isang napakagandang umagang ito, Panginoon. Salamat, 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 salamat sa buhay, Panginoon. Salamat sa buhay, sa kalakasan, Panginoon. Sa panibagong buhay, sa panibagong lakas ng iyo po, Panginoon, ipinahiram sa bawat isa sa amin. Salamat sa isang napakagandang pagkakataon na kami makasamba sa iyo, makapagpuri sa iyo, Lord. Salamat! Dahil kami mga tinawag at pinili mo, Panginoon, sa dami-dami ng mga tao, Diyos, sa mundong ito. Panginoon, isa kami sa mga tinawag mo. Isa kami sa mga pinili mo, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, Diyos, patuloy kaming lumalapit, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Siyasat mo ang puso po ng bawat isa sa amin. Kilala mo kami. Wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Wala po kaming maililihim sa iyo, Diyos. O God, kaya nga po, sa umagang ito, hayaan mo, Panginoon, na ang mga buhay na ito, ang mga pusong ito, ang mga kalakasang ito, ang mga talentong ito, ang mga karunungang ito, na iyo, Panginoong, ipinagkatiwala sa bawat isa sa amin, O God. Matutunan po namin at maintindihan namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami naririto pa sa lupang ito. Panginoon, meron ka bang magandang plano sa amin? Meron ka bang nais na ipagawa sa amin, Panginoon? Kaya nga po, Diyos, hayaan mo ang mga buhay na ito ay maipaglingkod sa iyo ng totoo. Hayaan mo ang mga talentong ito, ang mga lakas na ito, ang mga karunungang ito, O Diyos, ay maialay sa iyo, maipaglingkod sa iyo,
magamit ito sa iyong karangalan, magamit ito sa iyong kapurihan, magamit ito sa pangangaral ng iyong mga buhay at banal na salita, Panginoon. Hayaan mo ang mga buhay na ito, hayaan mo ang mga pusong ito ay mapokus sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makamundo, hindi sa mga bagay na makasanlibutan, dahil hindi kami taga-sanlibutan, taga-langit kami. Ipaintindi, ipaunawa mo sa amin, O Diyos, kami mahalaga sa iyong harapan, kami mayroong napakagandang plano, mayroong kang napakagandang plano at layunin sa amin. Huwag namin itong sayangin, huwag namin itong baliwalain, huwag namin ito, Diyos, isatampi sa halip. Ito'y bigyan namin ng prioridad sa aming mga buhay. Dahil kami mga Kristiyano, anak ng Diyos, meron kami buhay na walang hanggan, na nakalaan diyan sa langit pagdating ng araw. Kaya nga po, habang nandito pa kami sa lupa, habang nandito pa kami, habang malakas kami, habang nakakalakad pa kami maayos, nakakapagsalita, nakakapag-isip, nakakakilos at nakakagawa, O Diyos, tulungan niyo po kami na ito'y magamit lamang para sa karangalan at kapurihan ng iyong banal na pangalan, Panginoon. Makihari ka, makialam ka sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto. Ituro mo ang dapat naming gawin. Bigyan mo kami ng heavenly wisdom, Panginoon, na magawa namin ang lahat ng mga bagay na ipinagagawa mo sa amin. Hayaan mo, Banal na Espiritu, patuloy niyo po kami lukuban ng iyong banal na Espiritu, ng iyong kapangyarihan upang sa ganon, sa bawat pagkilos, sa bawat paggalaw, sa bawat pagsasalita namin, ikaw ang mataas, ikaw ang maparangalan, ikaw ang mabigyan ng karangalan at kapurihan sa mga buhay namin. Lord, salamat. Pagpalain mo lahat kami, O God. Pagpalain mo ang kongregasyong ito. Pagpalain mo ang iglesyang ito. Mangyayari, Panginoon, na ang iglesyang ito, ang CCM Green Village, ay isa sa mga maging kasangkapan mo para magpahayag ng iyong mga buhay at pananasalita. At isali mo kami doon. Isama mo kami doon, Panginoon. Kami na mga tinawag at pinili mo. Isama mo kami at isali mo kami sa pangangaral, pangangalat ng mabuting balita upang sa ganon, pagdating ng araw, O Diyos, may mga korona kaming tatanggapin, may mga reward kaming tatanggapin kung kami mananatiling maglilingkod, hindi manghihinawa sa paglilingkod, hindi mapapagod sa paglilingkod, hindi maiinip sa paglilingkod, may gantimpalang nakalaan sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, parangalan ka, pasalamatan ka sa umagang ito. Sa iyo po lahat ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba at ang bayan ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Good morning. Pwede po ba natin pakibatiin yung mga katabi po natin ng good morning? Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Good morning din po sa mga kasama po natin na nanonood dyan through our FB live stream. Patuloy na samahan niyo po kami hanggang sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So kung may mga bago po ba tayong mga kapatid, mga magulang po na nakapag-attend? Kung meron po ba? Kung wala, okay lang. Ayan, so good morning po sa bawat isa. Gusto ko lang po i-remind yung mga bata po, na kung may mga sama po tayong mga bata dyan, pwede po natin isama po sa ating Sunday School para po maturuan sila at makapag-aral din po at makapaglaro kasama po ng mga ibang bata. Pwede po natin silang idalhin sa Sunday School at may magtuturo po sa kanila sa ngayon. So ayun po, patuloy na gusto ko lang po sabihin, good morning po sa bawat isa. Good morning po at sana ay hanggang sa mamaya po patuloy tayo sa pakikinig ng mga salita ng Panginoon. At dadako po tayo sa pagbibigay. At before po yon, gusto ko lang pong i-remind yung ating offering box po ay nasa likod, sa malapit po dyan sa pintuan. Pwede po tayong magbigay before, during the service, okay lang po yan. And after po, at patuloy na maibigay po natin yung para sa Panginoon. Ayan, so sige po, ay nanyan ko po ang bawat isa na manalangin para sa ating offering prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. God, maraming salamat sa mga biyaya, Panginoon.
God, ang habag, ang pag-ibig na binigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga po na kami nagtagumpay, Panginoon, sa pagdalo, God, ng pagtitipong ito, Panginoon. Kaya samahan niyo po kami, God, sa aming pagbibigay, naway maibalik po namin sa inyo ang nararapat sa inyo, Panginoon. God, sa mga salapi po na kayo po ang may bigay sa bawat isa, Panginoon, na maibalik po ang para sa inyo, God. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa ng puso, Panginoon, na kayang magbigay, Panginoon, may bukas palad sa pagbibigay, Panginoon. God, at maisip po namin na hindi po ito para sa amin, Panginoon, kundi para sa inyo, Diyos. Hallelujah, Jesus, at samahan niyo po kami, Panginoon, God, na magkaroon din po ng puso, Panginoon, to receive from you, Lord. Lord, at makita lahat ng pagpapalang maibigay ninyo, God, ay galing sa inyo, Panginoon, at sa biyaya po ninyo, Panginoon. Lord, that we pray also sa mga malilikom po na salapi, Panginoon, patuloy na kayo po ang mangunas sa mga ito, magamit po ito sa advancement ng kingdom po ninyo, Panginoon. God, at mapagpurihan ng pangalan ninyo through this church, oh God. Lord, maraming salamat po. Patuloy na tinataas po sa inyo lahat ng papuri, lahat ng parangal at pagsamba. Ito po ang dalangin namin in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sige po, tayo po tayong lahat at i-welcome po natin ang bawat isa.
groups, ano? At tayo po ay naritong lahat. Nalimutan kong ilak yung kotse. Marami akong kayamanan doon. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay nasa bahagi na ng preaching, pag-aaral po ng salita ng Diyos. Yan, nakaredy na pala yung ating topic, ano? Diligently doing good together. Yan po ay nasa monthly series natin na Working Together series. Itong August ay Working Together. At ngayong third Sunday ay Diligently Doing Good Together. At magbabasa po tayo ng Biblia sa aklat po ng Galatia. Galatia chapter 6. Mula sa talatang 6 ay makikita po natin ang mga talata ay may kinalaman lahat sa doing good. Yan. Sa doing good. Sa paggawa ng mabuti. Dapat bahaginan, verse 6, ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Natural po yun. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng walang hanggan na buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. At verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Salamat sa Diyos, tayo sandaling manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa pagpapalakas, sa encouragement, Panginoon, sa patuloy na buhay, O God, na iyong binibigay sa amin sa bawat araw. Salamat at itong araw na ito ng linggo ay araw mo, kaya ikaw ang aming ipagdidiwang, ikaw ang maging sentro, Panginoon, ng aming pag-aaral, pagsamba, pananalangin at pagpupuri. Ikaw po ang mataas at malulhati, kasangkapanin po ninyo kaming lahat para kayo ay maparangalan sa aming kalagitnaan. Makita, Panginoon, ang aming buhay ay isang kapurihan at karangalan sa iyong banal na pangalan. Samahan po ninyo kami habang kami nagbubulay-bulay ng inyong mga salita, lalo pa itong makatulong para mabuhay kami ng ayon sa iyong kalooban, mabuhay kami ng ayon sa iyong mga salita, at Panginoon, maging active kami na ang aming iniisip ay paano kami lumakad sa iyong pamamaraan at sa iyong banal na kalooban. Samahan ninyo ang mga anak mo sa pakikinig, sa pamamagitan nawa ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay matanim sa puso ng bawat isa at magbunga ito ng lalo pang mabubuting gawa habang kami ay nagpapatuloy sa buhay Kristiyano. Salamat po, patawarin niyo kami, Panginoon, kung ano man ang aming pagkukulang, mga sablay, mga kahinaan na nakikita pa rin ng mga tao sa amin. Patawarin po ninyo kami, O God, at tulungan niyo kami na lagi po kayong isipin na kayo ay mapapurihan at paparangalan sa kanya-kanya namin mga buhay. Bless mo ang message para sa buhay ng bawat isa, maging sa mga nasa online, Panginoon. Nawa ay inyo po silang pagpalain habang nakikinig sila ng inyong mga salita. Pagalingin po ninyo ang mga may karamdaman. Gaano man sila kalayo mula sa lugar na ito, abot po ninyo sila para inyong pagpalain at pagalingin. At makita nawa nila sa kanilang sarili, napakabuti ng lumapit sa iyo. Napakabuti na magtiwala sa iyo. Napakabuti, Panginoon, ng aming pananampalataya ay lumago, Panginoon, sa iyo.
Bless everyone na makakarinig ng mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Tayo po ba ay nakapagpuri ng maayos kanina? Sino yung hindi pumalakpak sa buong service? Magtaas ng kamay. Lahat ay pumalakpak. Kasi ang pagpalakpak ay nasa Biblia po yan. Nasa Biblia yan. Kung nung panahon namin, pagka bisita sa aming piyesta, kahit hindi sikat na artista, kahit hindi sikat wala namang sikat na artista pumupunta sa piyesta eh. Nung panahon namin, hindi naman pupunta si Sharon Cuneta sa piyesta. Hindi nila kayang bayaran. Kahit sino-sino lang, pinapalakpakan pa rin, tuwang-tuwa pa rin pagka merong pumupunta, kahit nagko-comedy lang sila. Lalo na ang Panginoon ay pinapalakpakan. Amen? Subukan nga ulit natin, hindi ko narinig yung palakpak ninyo kanina sa Panginoon. Sa Panginoon yan, sa Panginoon. Praise God. Yung sa Panginoon pa nga, sa Panginoon. Di ba? Sarap, sarap pumalakpak sa Panginoon. Praise you God, hallelujah. Sarap pumalakpak sa Panginoon. Kaya lang, hindi naman pwedeng 3 minuto tayong papalakpak dahil kailangan pa nating ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanya mga salita. Pero napakasarap palakpakan ng Panginoon, napakasarap awitan, dahil kanina, doon sa pinag-aralan namin, ay pinakita ko sa kanila, lahat ng utos ng Diyos sa atin ay wala siyang ibang iniisip, kundi para sa ating kabutihan. Ganon mag-utos ang Diyos. Pag nag-utos siya, wala siyang iniisip, kundi yung ating ikakabuti. Marami ang misunderstand yung utos ng Diyos. Parang ang hirap, ang bigat naman ng mga utos ng Diyos. Bakit naman ganito? Dapat wag na lang ganito, ganito na lang. Tayo ang nagre-reform. Binabago natin ang utos ng Diyos kasi parang ang hirap gawin. Ang totoo, lahat ng utos ng Diyos ay kapakinabangan nating lahat. Lagi kong sinasabihan, kahit saan ako makarating, lahat ng pinapagawa ng Diyos ay for your good, for your benefit. Lahat, benefits. Lahat ng benefits pa na nakalagay sa salita ng Diyos, talagang gustong ibigay ng Diyos sa inyo yan. Kaya lang hindi naintindihan ng iba, kaya hindi nila ginagawa. So, isa sa pinakamabuting gustong iutos ng Diyos ay good deeds, doing good. So, diligently doing good together. Tayo ay sama-sama na gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay isa sa mga utos ng Diyos. Ano po? Ang introduction ng ginawa ko ay nasa Ephesians chapter 2, verse 8 hanggang 10. Meron ba tayo? Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Yan po, no? Yung kaligtasan natin ay kaloob ng Diyos. Sabihin mo, kaloob. Sabihin nga natin, gift. Yan. Ang salvation ay gift, regalo ng Diyos sa atin. Hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito, verse 9, bunga ng inyong mga gawa. Hindi dahil mabuti ka, mabait ka, matulungin ka, hindi ito bunga ng iyong gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ibig sabihin, naligtas tayo, binigyan tayo ng kaligtasan ng Panginoon, hindi dahil may nakita siyang kabaitan sa atin. Hindi dahil may nakita siyang matulungin tayo, mapagbigay tayo. Hindi ito sa pamamagitan ng iyong gawa. Siyempre, pag sinabing gawa tungkol sa kaligtasan, mabubuting gawa. Pero hindi dahil doon kaya ka naligtas, ang sabi niya. Ito ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ganun pa man, sa verse 10, ang sabi niya, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hindi para maligtas, pero nilikha tayo ng Diyos para iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin nung una pa man. Nung una pa man, pagkalikha pa lang kay Adan at kay Eva, lilikhain ko si Adan at si Eva
para gumawa ng mabuti. Yan ang layunin kung bakit nilikha si Adan at si Eva. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin ang layunin ng Diyos sa tao upang ang tao ay mabuhay sa paggawa ng mabuti. Bagamat ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Pero tayo po inaligtas sa biyaya niya para iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Amen. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha siyang gumagawa ng mabuti. Tingnan mo nga muna. Mukha ba yung gumagawa ng mabuti? Yan ba ay qualified? O kaya ay meron siyang potensyal na gumawa ng mabuti? So, dapat ang isang Kristiyano po ay inuutusan na gumawa ng mabuti. So pag-aralan natin ang mga talata na ating binasa sa Galatia chapter 6, verses 6 hanggang 10. Ang una sa verse 6, ang sabi niya sa verse 6, dapat bahaginan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Yung mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan, ano man yan? Sabi niya, lahat. Lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ang mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Naintindihan po ba nating lahat yan? To those who teach, ang sabi niya, lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. So, ang number 1, dyan sa verse 6 ay doing good as an appreciation. Doing good as an appreciation. Gagawan nating mabuti bilang appreciation yung mga nagtuturo sa atin ng mga salita ng Diyos. Amen? Mukhang malungkot kayo Mukhang ako lang ang masaya dito. Mukhang para sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya parang ako lang ang masaya dito. Malungkot lahat ng tao dito sa paligid ko. Dapat daw, sabi niya, bahaginan ng lahat ng pagpapala na tinatamasa ng tao. Ang sabi niya, to those who teach. Yan. Pagka sinabing sa Tagalog kasi ay lahat ng mga pagpapalang tinatamasa. Pagka sa English po, ang makikita natin ay all good things. Lahat ng mabuting bagay. All good things. Yung Tagalog kasi, lahat ng mga pagpapalang tinatamasa, sa English ay all good things. Kanino daw gagawin yan? Sa mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Parang ako parang masaya talaga dito. Wala bang ibang masaya dito? Inuna, pinprioritize ni God sa kanyang Biblia ang una na gagawa ng mabuti, yung mga tagapangaral ng mga salita ng Diyos, yung inyong mga leader na nagtuturo sa inyo, nagpapagal sa inyo sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, all good things, o kaya lahat ng pagpapalang tinatamasa. Example ng good things o pagpapala. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. Sabi niya ganito, let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Double honor. Especially those who labor in the word and doctrine. Lalo na daw yung mga nagtuturo ng salita. Lalo na ang mga nagtuturo, masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa Tagalog, yung double honor ay paggalang at mukhang ayaw niyong banggitin yung pangalawa. Parang ako lang ang gustong bumanggit ng pangalawa. Paggalang at kabayaran. Yan ang sinasabi ng Bible. So ang mga ang unang good things, good deeds, paggawa ng mabuti ay iniuukol sa mga nagtuturo ayon sa verse 6 ng mga salita ng Diyos ay yung good things, example yan ay yung double honor o kaya ay sa Tagalog ang double honor, doble nga naman.
paggalang at ang kabayaran. Pagka sinabing paggalang, yan ang pagsunod, pagpapasakop, pag-submit, pagpapasakop, pagsunod sa inyong mga leader na nangunguna po sa inyo. At pagka sinabing kabayaran, yun ang sa English po kasi yung salitang kabayaran ay alam nyo ba yung galing din sa salitang honor honorarium. Honorarium. Pag meron kayong guest speaker, may nagsalita sa inyo, nagturo sa inyo ng magagandang bagay, binibigyan natin sila ng honorarium. Kaya pagka meron tayong bisita dito na tagapagsalita, binibigyan natin ng honorarium. Hindi lang natin sa ginagalang, hindi lang tayo gumagalang sa kanila, kundi may pangalawa pang honor, yun yung honorarium na binibigyan natin sa kanila. Bagamat, inuna, yung paggalang. Paggalang, pagsunod, pagpapasakop, pero isa pang mahalaga bilang tanda ng appreciation ay ang tinatawag na honorarium. So inuna po yan, doing good as an appreciation, para kanino? Sa sino mang mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Ano ba yung all good things? Kapag umani ka ng okra, good things ba yun? Bigyan mo ng okra ang pastor na nagtuturo sa iyo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya pag umani ka ng ano ba yung mga inaani, basta lahat ng good things ay kasama na po doon. So, ang isa sa paraan ng paggawa ng mabuti ay yung appreciation na may kalakip na practical o kaya tangible, ang sabi nila. Tangible na mga paggalang at pagbibigay ng honorarium. Wag na natin pahabain yan. Hindi ko masyadong gusto yung point 1 na yan. Punta na tayo sa pangalawa at napakaganda nitong pangalawa. Puntahan na natin yung pangalawa, lampasan na natin yung number 1 na yan. Yung pangalawa, doing good with persistence. Yan. Yan ang isa. Hindi lang tayo, kasi pagkatao gumawa ng mabuti at pagkatapos yung ginawan mo ng mabuti, hindi malang nagpasalamat. Mukhang sa susunod, ayaw mo na yata ang gawa ng mabuti. Pero hindi daw ganon ang sabi ng Biblia. So sa verse 9, basahin nga natin, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsawa. Ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti kasi, hindi yan nanghihingi ng kapalit. Pero kahit hindi yan nanghihingi ng kapalit, ang Diyos ay hindi natutulog. Tiyak, bibigyan kanya ng kapalit. Sabi niya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya ang paggawa ng mabuti, doing good with persistence. Kailangan wag tayong puro na lang ako'y gumagawa ng mabuti. Yung mga tao, puro masama ginagawa sa akin. Wag tayong ganoon pagdating sa paggawa ng mabuti. Mukhang hindi na nagiging mabuti kung nagrereklamo ka pag gumagawa ka ng mabuti. Parang hindi na mabuti kung pagka ikaw ay gumawa ng mabuti, ay humihingi ka rin ng kapalit. Parang hindi ka rin gumawa ng mabuti kasi binalik din sa iyo yung gagawin mong mabuti. Gusto ko makita natin ito na ang paggawa ng mabuti, nilagay ba sa outline yon? Doing good is not always easy. We can get weary, tired, and frustrated. Pwede tayong mapagod, manglupaypay, sumawa, at saka manlumo sa paggawa ng mabuti. Makasawa, parang ganon. Nakakasawa naman, ako na lang lagi gumagawa ng mabuti, ni hindi man lang ako ginagantihan ng mabuti. Walang ganyang motibo ang paggawa ng mabuti. Sa halip, kung tutuusin, we are created and commanded to do good. Yan. We are created and commanded to do good. Yan ang sabi ng Ephesians 2:10 na binasa natin kanina. Nilikha tayo para sa paggawa ng mabuti. Nilikha tayo para iukol
ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Pagka sinabing iukol ang ating buhay, lifestyle ang paggawa ng mabuti. So we are created and commanded to do good. So, sabi mo, sa katabi mo, don't stop. Yan. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Okay? So, dalawa na yan. Doing good kanina as an appreciation. Ngayon, yung pangalawa, doing good with perseverance. Ang pangatlo, sa verse 10, yung unang bahagi ng verse 10, ay ganito. Ang nakalagay sa verse 10, doing good to all. Doing good to all. Basahin natin ang verse 10. Eksakto ba yung sinasabi niya? Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti. Kanino po? Kanino ulit? Sa lahat ng tao. Doing good to all. Kapag hindi ganyan ang iyong pagkakristyano, baka hindi ka pa kristyano. Mahirap po yan. Mahirap yan. Doing good to all. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Nako, medyo dito tayo mag-uusap. Kaya minadali ko yung dalawang nauna. Dahil ito, medyo dito na aandar yung ating pagkakristyano. Dito na aandar. Dito na natin ipapakita kung tunay nga tayong binago ng Diyos, tinanggap nga ba natin si Kristo, nasa puso ba talaga natin siya, nagahari ba siya? Kasi kung si Kristo nagahari sa ating puso, imaginein mo yung kanyang mga ginawa sa mga tao sa panahon niya. Ganon din ang inaasahan niya. Doing good to all. Sa mga tax collectors, sa mga prostitute, sino ba? Yung mga outcast, yung mga hindi na tinatanggap ng tao, siya, gumagawa pa rin siya ng mabuti sa kanila. Yung mga nilalayuan ng mga Pariseo, yung mga sinasabihan ng mga Pariseo na makasalanan, ay ginagawan lahat ng mabuti ni Jesus. Kung si Jesus ay nasa atin, kaya natin ang pangatlo na to. Amen. Pag-aralan po ba natin? Tingnan ba natin? Tingnan ba natin kung kaya nga ba natin gawin ito? Tingnan ba natin kung kaya natin ipakita ang ating pagkakristyano sa pamamagitan ng mga ng pangatlo na ito na gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng tao. Mukhang dito ay magdadalawang isip na tayo. Kung kanina yung doing an appreciation ay doing good as an appreciation, kaya nyo naman gawin yun. Kaya nyo gawin yun. Yung pangalawa, hindi rin mahirap gawin. Kasi, pero ito, teka, ibang usapan to. Ibang usapan to. Magbasa nga muna tayo. To all means, ano yung meaning ng to all? To all means, pakibasa po yung meaning ng to all. To all means, to all. To all means, to all. Ang kahulugan ng to all ay to all. Ang kahulugan ng sa lahat ay sa lahat. But I say to you, love your enemies. Oh. Bless those who curse you. Do good to those who hate you. Kanino magdo-do good? To those? Do good to those who hate you. And pray for those who spitefully use you. Yung ginagamit ka lang kahit sa ikasasama and persecute you. Anong gagawin daw? Do good, love, pray. Pray, love, do good. Sa mga kontra sa lahat ng pwede na dapat gawin. Kasi love, tapos enemies. Kasi bless, yung nanunumpa sa'yo, sinusumpa ka, minumura ka, ibibless mo. Tapos, do good, gawan mo ng mabuti yung galit sa'yo. Tapos, ipag-pray mo yung ginagamit ka lang. Mukhang dito,
Mukha yatang hindi na tayo papayag. Verse 45, that you may be sons of your Father in heaven. Para mapatunayan nyo na kayo nga ay anak ng inyong Ama na nasa langit. Or, iliteral natin, para kayo maging anak ng inyong Ama na nasa langit. At kung anak kayo, para mapatunayan na kayo nga ay anak ng inyong Ama na nasa langit. Napakalaking proof nitong verse 44 kung tayo nga ay tunay na Kristiyano o hindi. Hanggang kailan ka ba? Hanggang kailan ka magtatago sa iyong pagkakristyano? Hanggang kailan mo itatago yung iyong pagiging Kristiyano? Sabi niya, yan ang katunayan. Yan ang paraan. Kung gusto mong maging totoo kang anak ng Diyos, yung sinasabi mong ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagka sinabing sumampalataya, susunod, magtitiwala, mag-o-obey, at pakikinggan, gagawin. Yan ang mga kahulugan ng ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kahulugan ng pananampalataya. Susunod, pagtitiwalaan, gagawin, ipamumuhay ang sinasabi ng Diyos. Balikan natin yung verse 44. Sabi niya ulit, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray to those who spitefully use you and persecute you. Puro masasama yung gagawan mo ng mabuti. Dahil ang sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, sabi ng Galatians na ating binabasa. So, diligently doing good together, okay? So, ang pangatlo ay yan nga, doing good to all. Bakit naman natin kailangan gawin ang Matthew 5:44 hanggang 46 na yan? Ito, tingnan natin sa Matthew 7:17 to 21. Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinanggap mo ng Panginoon, binago ka niya, ang sino mang na kay Kristo ay salang bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kung ikaw ay ginawang bago na ng Diyos, naging bago ka ng nilalang, you will bear good fruit. Amen. Magbubunga ka ng mabuting bunga. Verse 19, tuloy pa natin, hindi pa yan ang point eh. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore, verse 20, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo ng malakas sa katabi mo yan. Therefore, by your, gawin mo personal sa kanya, therefore, by your fruits, sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa, na malalaman mo na ikaw nga ay sa Diyos. Therefore, by their fruits, you shall know them. Pero hindi lang yun ang kahulugan ng verse 20. You will know the bad and the good by their fruits. Sabi niya, yan ang ibig sabihin yan. Therefore, by their fruits, you will know them. Alam mo kung anak ng Diyos ang tao, alam mo kung hindi anak ng Diyos ang tao, alam mo kung masamang tao yung tao, alam mo kung mabuting tao yung tao, by their fruits. Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala mo sila. At ang Kristiyano po ay natural na siya po ay magbubunga ng mabuti dahil tinanggap niya ang mabuting Diyos. God is good, God is good, di ba? Sabi na, God is good all the time God is good. Sabi natin ulit-ulit yun, God is good all the time. Ang Diyos ay good all the time. At ang Diyos na yan ay nasa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nasa atin ang Diyos na yan. And that God is good all the time. Hindi seasonal. Hindi seasonal na siya, God is good, seasonal. Hindi. God is good all the time.
So all the time ay nandoon ang mabuting Diyos sa ating buhay. Kaya, nagbubunga yan ng mabuti. Natural yan. Natural yan na nagbubunga ng mabuti. Ako, bagamat maitim na, lalo pa akong nangitim nung ako'y nagbibilad sa araw. Dahil kung ano-ano binubuting-ting ko eh. Lalo akong nangingitim. Makita mo yung katotohanan ako'y nagbibilad sa araw, lalo akong nangingitim. Tira may nagtatrabaho sa may aircon. Di ba? Yung nagtatrabaho maghapon sa may aircon, hindi man sila masyadong pumuputi, namumutla naman dahil hindi nabibilad sa araw. So kapag ang Diyos ay nasa iyo, palagian, araw-araw, oras-oras, dapat ay lumilitaw yan sa buhay mo na nasa iyo nga ang Diyos. Nangangamoy labada ang laging naglalaba, sabi natin. Nangangamoy paksiw ang laging pinapawisan. Di ba? Nangangamoy araw yung batang laging nagbibilad sa araw. Eh ikaw, all the time ay nasa iyo yung mabuting Diyos. All the time ay kasama mo ang mabuting Diyos. So, therefore, by their fruits, you will know them. Pero, ang problema nito, meron talaga na parang hindi nagbubunga. Alam niyo ba dahilan? Kung bakit merong Kristiyano na parang hindi nakikita yung mabubuting bunga ng kanyang pagiging Kristiyano? Alam niyo ba kung bakit minsan ay parang nahahadlangan? Bakit hindi lumitaw ang pagkakristyano nito? Ang tagal ng Kristiyano nito? Ang tagal na nakikinig ng salita ng Diyos nito? Di ba ang sabi natin doon sa 4 na binhing nahasik, di ba? Yung daw binhi na tanim sa matabang lupa ay nagbubunga. Tumubo at nagbunga ng sagana. Merong bunga na 30, 60, 100. Ganun daw ang bunga. Pagka natatanim yung salita ng Diyos sa matabang lupa, sa isang pusong maayos, sa isang pusong okay, sa isang pusong nakakondisyon, sa isang pusong nakabukas, sa isang pusong nakaredy, sa isang pusong malambot, ang salita ng Diyos pag tinanim diyan, nagbubunga yan. At by their fruits, dapat yung mabubuting salita ng Diyos ay magbunga ng mabuti, natural. Natural. Kaya dapat may lumitaw na bunga. Pero bakit wala minsan? Bakit hindi? Bakit minsan ay lumilipas ang panahon at parang hindi makita ang kanyang pagkakristyano? Magdagdag pa tayo ng verse, Matthew chapter 13, verse 22. Ay, hindi ko pala nalagay, sorry, hindi ko nailagay, pero ilagay nyo pa rin, Sorry, hindi ko naihabol. Matthew 13, verse 22. Bakit nga ba hindi may mga ganyan na parang ganito yan sa Matthew 13:22. Now, he who received seed among the thorns, yung mga dawag, is he who hears the word and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke. Alam ba yung chalk, yung ginagamit sa blackboard? Hindi yun ano. Yung chalk yung ganyan. Sinakal ka hanggang. Choke the word. Sinakal yung salita. Sinakal yung binhi. Sinakal yung word of God. Kaya, and he becomes unfruitful. Hindi nagbunga kasi sinakal yung salita ng Diyos. Sinakal ng mga yung dawag, yung damo-damo. Tinanim mo yung talong, tapos tumubo ng konti, malapit na sanang mamunga, pero naunang tumubo yung mga dawag. Sinakal ngayon yung halaman, hindi daw nagbunga. Sa Tagalog, ang binhi namang nahulog sa mga damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay, ang daming iniisip na problema. At pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito'y
hindi nagkaroon ng bunga sa mga taong iyon. Ang sabi ng Bible, by their fruits, you will know them. Huwag nating hayaang i-chok, sakalin ng mga binigkas ng mga salita. Pagkabalisa at pagkahumaling sa kayamanan, sinasakal yung Word of God para hindi magbunga sa iyo. And therefore, hindi lalabas ang mabubuting gawa. Pag-aralan po natin yan. Tingnan natin yan. So, doing good to all ay, yun ngang binasa natin sa Matthew 5:44 na yon. Napakahirap ng gawin. Kailangan talagang Kristiyano ka bago mo magawa yan. Ito. Kapag inaway ka, aawayin mo na rin. Yan ang tendency. Yan ang tendency. Pag inaway ka, aawayin mo na rin. Pag binastos ka, babastusin mo na rin. Pag kinapuotan ka, lalo ka lang gaganti ng puot, galit. Kapag ikaw ay kinasangkapan lang, kung ano lang ang parang nilalamangan ka lang, parang, ano ba yung narinig kong minsan? Kilala lang naman ako pagka ako nakakatulong, yung gano'n. Kilala lang naman ako. Binabati lang ako pagka ako nakakatulong. Pag hindi na, wala na. Spitefully use you, kung sakaling ganun man. Pray, still, pray for them who spitefully use you and persecute you. Love them, yung mga enemies mo. Bless mo, yung mga nagsasalita ng masama sa iyo. At kung ano-ano pang mabubuting mga bagay. Yan ang bunga ng pagiging Kristiyano. Doing good to all. To all means to all. Kahit yung enemies, yung nagka-cause sa iyo, yung nag-hate sa iyo, yung ginagamit ka lang pagka wala ka lang maitutulong ay hindi ka na nila pinapansin, at kung ikaw ay inuusig at minamali at kung ano-ano pang ginagawa sa iyo, yan daw ay ginagawan pa rin ng mabuti. Romans 12:21, ang sabi niya, do not be overcome by evil. But, ano sabi? Overcome evil with good. Kapag may ginawa sa iyong masama, huwag kang magpadaig. Gawan mo rin ng masama. Ganon. Hindi ganon. Di ba? Nakita nyo? Nakita nyo? Paano ka magiging overcomer? Paano ka magtatagumpay laban sa masama? Pag ginawan ka ng masama, gagawan mo rin ng masama. Kaya may mga Kristiyano, pag hindi pinapagaling ni Lord, hindi rin na rin siya sisimba. Pagka hindi siya pinagpapala, hindi na rin siya maglilingkod sa Diyos. Pagka hindi siya binigyan ng importansya, hindi na rin nabibigyan ng importansya ang Diyos. Alam niyo ba, karaniwan sa Kristiyano, alam niyo bang sa Diyos kayo gumaganti? Pagka may ginawan kayo may gumawa ng masama sa inyo, alam niyo bang sa Diyos kayo gumaganti? Maniwala kayo sa hindi. Ipaliwanag niyo sa inyong sarili. Sa Diyos kayo gumaganti. Kaya nung hinahabol ni Pablo yung mga alagad ni Lord, balikan natin yon. Nung hinahabol ni Pablo yung mga alagad ni Lord, anong sabi ni Lord? Nung siya'y mapasubasub sa daan, Damasco, sino ka, Panginoon? Kasi may tinig na nagsabi mula sa langit, kuminang ng makislap na makislap. May tinig na nagsalita sa langit. Habang siya nangangabayo, hinahabol ng mga Kristiyano para hulihin, patayin, ikulong, i-arestuhin. Sino ka, Panginoon? Ako si Jesucristo, ang iyong inuusig. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Hindi nyo alam. Kapag kami gumawa ng masama sa iyo, gumaganti kayo, sa Diyos kayo gumaganti. Kaya nga, love your enemies. Napakahalaga. Napakahalaga.
Sabi ni Jesus kay Pablo, sumisipa ka sa matulis. Sino ang nasasaktan pag sumisipa ka sa matulis? Ikaw ang nasasaktan. Kaya kung nangyayari sa iyo yan, itigil mo ang pagsipa sa matulis. Meaning, lahat ng anak ng Diyos, mahalin mo na lang, masaya ka pa siguro. Lahat ng anak ng Diyos, ipag-pray mo na lang, baka mas masaya ka pa siguro. Lahat ng anak ng Diyos, i-bless mo na lang. Lord, i-bless mo yon kahit nakakainis siya. Lord, i-bless mo yon kahit ayaw ko siyang makita. Pairalin natin yan sa ating puso, yung pagiging Kristiyano. So, doing good to all. Gawa natin ang mabuti ang lahat. At be overcomers by doing good. Alam mo bang talo ka kapag nagipaglaban ka sa lumalaban sa iyo? Talo ka na agad. Bakit? Nadodoble na ang problema mo. Nung ikaw ay inaway, di nagka-problema ka. Pag inaway mo siya, dumodoble ang problema mo. Pareho kang nalulugi. Kaya ayaw ng Diyos Ang gusto niya, baligtarin natin. Overcome evil by doing good. Kasi never ka magbe-benefit kapag ka ikaw ay gumanti rin ng masama. Never. At pag-aralan po natin mabuti yan at unawain natin mabuti ang katotohanan yan. And last, pang-apat, doing good, especially to the household of faith. Sabi ng verse 10, yung kalahati ng verse 10, basahin natin. Sabi niya, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Nagkaroon siya ng special mention. Kasi sabi niya sa verse 10, doing good to all, especially to the household of faith. Lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yan ang binigkas ko. Pagka gumagawa ka ng masama sa kapatiran, sa Diyos mo ginagawa yon. Pagka gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapatiran, sa Diyos mo rin ginagawa yon. Lahat ng gawin mo sa iyong kapwa ay sa Diyos mo ginagawa. Kaya parang wala tayong karapatan na gumawa ng masama, mapuot, manumpa, yung sumpain siya, murahin, ano pa ba? Parang wala tayong karapatan na gawin yon. Dahil nakatali tayo sa katotohanan na kapag ginagawa natin yon sa ating kapatid, sa Diyos natin yon ginagawa. At ayaw mong gawin sa Diyos yon. Kaya sabi ko, pagka ikaw ay gumaganti, hindi ka gumaganti kay sister, hindi ka gumaganti kay brother. Ang totoo mong ginagantihan, ang Diyos. Sabi po ng Biblia yon. Hindi ko sinabi yon. Sabi ng Biblia. Sabi ni Pablo sa Galacia, kapag tayo ay gumaganti, gumaganti tayo sa Diyos. Kaya pag gumaganti tayo ng masama, edi gumagawa tayo ng masama sa Diyos at hindi sa tao. So, tingnan natin ang mga pinag-aralan natin po. I-review natin mabuti bago tayo magwakas sa pag-aaral na ito. Una, doing good as an appreciation. Sa inyong mga leader, sa inyong mga tagapagturo, bilang isang appreciation ay gumawa tayo ng mabuti. At binigyan tayo ng example sa paggawa ng mabuti para sa kanila. Lahat ng mabubuting bagay na tinatamasa natin ay bahaginan yung mga nagtuturo. Yung pangalawa, ano na yung pangalawa? Doing good with persistence. Huwag tayong magsasawa. Basta gumawa lang tayo ng gumawa ng mabuti. Ang pangatlo, mas matindi, doing good to all. Gumawa tayo ng mabuti sa lahat, kahit pa sa ating kaaway. Kasi, ulitin ko, sa Diyos natin ginagawa pagka tayo gumagawa ng masama. Sa Diyos natin ginagawa pagka tayo ay gumagawa ng masama sa kanino mang tao. At hindi ka makikinabang. Malulugi ka pagka ginagawa mo yon. And, especially po sa ating magkakapatiran, doing good, especially to the household of faith. Na-announce ba kanina na sa next Sunday ay UGF Fellowship ulit? Na-announce po ba yon?
magbabaon ulit tayo at doing good especially to the household of faith, pakibaon nyo ako. Agbaon, nagdag nyo ng konti yung baon nyo para hindi na ako magbaon. Kasi umaalis ako bago alas 7, umaalis na ako ng Jepmin. Dumediretso na ako pero wala pa rin akong idadahilan. Kasi pwede naman pagbalik ko, bibili ako ng Century Tuna dyan sa tindahan. May baon na ako. Wala pa rin akong dahilan. Pero sana po, magbaon tayong lahat, sumali tayong lahat, kasi may gagawin tayo sa linggo. Meron tayong special na gagawin sa linggo sa ating UGF Fellowship. So, dapat po ay tayong lahat sana ay maka-attend. So, ang title na ating pinag-aralan ay, Diligently Doing Good Together. Napakasarap ang buhay pag ang iisipin mo ay ang makakabuti. Amen? Pagbulay-bulayan po ninyo yun, kumuha kayo ng sarili niyong mensahe mula sa ating pinag-aralan. May kanya-kanya naman kayong makukuhang mensahe. Tandaan natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ligtas ng Diyos. Dahil ginawan tayo ng mabuti ng Diyos. Dahil tayo pinatawad ng Diyos. Dahil tinubos tayo. Dahil namatay siya para sa atin. Kaya tayo naligtas. At ngayon, dahil tayo'y binago at niligtas, gagawa tayo ng mabuti with persistence. Tayo po tumayong lahat sa umagang ito. Purihin ang kanyang banal na pangalan sa ating kalagitnaan. Bumawi tayo sa Diyos ngayong oras na ito. Kapag pala may ginagawa tayo, gumaganti tayo, kanino pa man, malamang-lamang baka sa Diyos natin yan ginagawa. Si Pablo, nung hinahabol niya yung mga Kristiyano, ang Diyos pala yung kanyang inuusig. Ang Diyos pala yung ginagawa niya ng masama, hindi niya alam. Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos. Tulungan mo kaming tumanggap ng mensahe ngayong araw na ito. Lord, kung kami ay merong Holy Spirit, at meron naman, ang bawat individual na narito ay merong Espiritu Santong nasa inyo, mga kapatid. Huwag niyong i-resist yung pangungusap ng Diyos. Huwag niyong tanggihan yung pangungusap ng Diyos ngayong oras na ito. Gusto ng Diyos mapabuti tayo. Gusto ng Diyos mapabuti tayo. Gusto ng Diyos mag-improve ang iyong pagkakristyano. Gusto ng Diyos na magawa mo yung pinapagawa niya. Pagbulay-bulayan mo yung ating pinag-aralan ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Maging kayo din po na nasa online, na nakarinig ng mensaheng ito. Tiyak, may mensahe ang Diyos sa ating mga buhay. Merong mensahe ang Diyos. Merong mensahe ang Diyos, sigurado yan. Lahat tayo ay merong ilan sa mga pinag-aralan natin yon. Lalo na yung doing good to all. Doing good to all. Napakahalaga po na. Tiyak may mensahe ang Diyos dyan. Huwag kayong lalabas kung pwede. Huwag kayong lalabas hanggat hindi kayo kinausap ng Diyos sa mensaheng yan. At lalabas kayo na nirelease ninyo ang lahat ng mga bagay na dapat i-release. Iwanan dito sa harapang ito. Iwanan sa harap ng Diyos at tanggapin yung mensahe niya at mabuhay tayo according to the message of the Lord. Doing good to all, especially to the household of faith. Lalo na kung kapatiran mo yan. Lalo na kung siya ay kasama mo sa pananampalataya, lalo kang dapat, especially, sabi niya, lalo mong dapat gawa ng mabuti. Nawa po'y mapag-aralan natin yan, mapagbulay-bulayan natin mabuti yan, at mabuhay po tayo according to the Word of God. Yan po yung ibig sabihin pagka mamuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban, yan po yun. Ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kalooban ng Diyos. Gusto mong mamuhay ayon sa kanyang kalooban, mamuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Hallelujah, God. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, nagpapasaliksik kaming lahat sa iyo ngayon. Kasama ako, dahil kasama akong nakarinig ng inyong salita. Kasama akong nakinig ng inyong salita. Papasaliksik kami sa iyong harapan, Panginoon. Baka naman, O God, na meron kami na mga sablay-sablay, lalo na doon sa ilang bahagi ng aming pinag-aralan ngayon, Lord. Baguhin po ninyo kami, O God. Ayaw namin maging unproductive.
Ayaw namin maging stagnant. Ayaw naming umatras ang aming pananampalataya. Umatras ang aming paglilingkod sa Diyos. Tulungan mo po kami, O God. Tulungan mo kami, O God. Alisin mo yung humahadlang sa aming daanan para magawa namin ang iyong kalooban. Magawa namin, O God, ang takbuhin na inilagay mo sa aming harapan. Alisin mo yung mga humahadlang. Kung sinasakal ang salita mo para hindi magbunga sa aming buhay, alisin mo yung mga sumasakal na yan. Alisin mo yung mga sumisira na yan sa iyong mga salita. Ang mahalaga sa amin, mangyari, maipamuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, tulungan mo kaming magpasya. Sa harapan mo, Panginoon. Sa harapan mo mismo. Help us to decide, O God. Isang desisyon na ikaw at ikaw, O God, ay aming susundin. Ay aming susundin, pagtitiwalaan at gagawin ang iyong mga banal na mga salita na aming pinag-aralan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, God! Lord, may mga nakikita ko na nagsisimula pa lang na bumalik, sumimba. Lord, I pray para sa kanila, partikular para sa kanila, biyayaan mo sila, O God. Itong mabuting bagay na kanilang ginagawang ito'y ipagpatuloy nila habang sila'y nabubuhay. Sa mga kapatid, O God, na nagpapakababa ngayon sa iyong harapan at kinikilala, O God, ang mga salita mo ay totoo at ito'y kapakipakinabang, tulungan mo sila, Panginoon, na sundin ang iyong mga salita na aming pinag-aralan ngayon. Sa mga kapatid naman na nahihirapang unawain ang iyong mga salita, we pray, O God, dagdagan mo ang kanilang pangunawa, kaunawaan. Sa mga anak mo na ang puso ay talagang nahihirapang papasukin ang mga salita mo at parang ang hirap, Panginoon, tanggapin, tulungan po ninyo sila, palambutin mo ang kanya-kanya naming mga puso para tanggapin ang iyong mga salita. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. By their fruits, you will know them. Makita nawa ang mabuting bunga dahil may mabuting bagay, may mabuting espiritu na nasa amin. Merong banal na espiritu na nasa amin. Tulungan mo kami, magbunga ito ng kabanalan, magbunga ito ng kabutihan. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, God. Lord, kayo po ang magdagdag sa mga salitang narinig namin ngayon. Kayo po ang mag-conclude sa puso ng iyong mga anak. Ayaw namin, Lord, never na intensyon namin na marinig lang ito at pagkatapos ay wala na. Lord, powerful ang iyong salita. Buhay ang iyong salita. Pabayaan mong makalaya sa puso namin ang mga salitang ito na narinig namin, O Diyos. O marami pong salamat, O God. Purihin ang iyong pangalan. Salamat po, God. Alam ko may ginagawa ka, O God. Alam ko may ginagawa ka sa kanya-kanya namin mga buhay ngayon. Oh, hallelujah. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong ginagawa sa puso namin ngayong oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige po, itaas natin ating kamay. Tanggapin ninyo ang mga pagpapala ng Panginoong Jesucristo. Ang pagpapala ng kagalingan sa mga may karamdaman. Maging sa mga nasa online, ang pagpapala ng kagalingan ay sumain nyo. Ang pagpapalang material, espiritual ay sumain nyo. Sumain nyo rin ang pag-ibig ng Diyos. Ang agape love. Ang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Sumain nyo lahat. At ang pagsama ng banal na Espiritu, sumain nyo habang kayo nabubuhay at hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you po. God bless po sa amin.